Unang step, kailangan nating i-divide by a. So remember, sa standard form ng quadratic equation, we have ax squared plus bx plus c equals 0. So, kailangan nating i-divide by a all the terms. And then, proceed tayo sa simplify. So, after mo i-divide lahat sa a, magpo-proceed ka sa paglilipat ng constant term sa kabilang side. Dapat magkakasama lahat ng quadratic term and linear term sa isang side and the constant term nasa kabilang side. After mo ilipat yung constant term sa right side, mag-a-add na tayo ngayon ng square of 1/2 of the b, letter b. Okay? Yung coefficient ng ating linear term. So again, addition property of equality, pag nag-add tayo sa kabilang side, kailangan mag-add din tayo sa other side. Okay. After mo mag-add on both sides, yung nasa left side mo, it will become a perfect square trinomial. So since perfect square trinomial na siya, we can proceed to factoring. So pag finactor natin siya, it will become a square of binomial. So after mo siya ma-factor, magpo-proceed naman tayo ngayon sa extracting square root to get the values of x. Okay? Ayan. And then, obviously, last is check the equations. Again, we are not required to check the solutions rather. Checking must be done kapag hindi ka sure sa inyong sagot. I don't require checking again. Okay? So, we have 3 examples here. So, papakita ko sa inyo solution isa-isa. So, let us start with number 1. So, number 1, we have 2x squared plus 8x minus 10 equals 0. So, again, yung first step, sabi nga, sa first step daw, kailangan nating i-divide lahat kay letter A. And in this case, ang A natin is si number 2. Yan ang ating letter A. Okay? So, kailangan nating i-divide lahat kay A. So, magdi-divide tayo ng 2 sa kanilang lahat. So, again, pag nag-divide tayo, lahat i-divide even the 0. So, 2x squared divided by 2, makakancel yung 2, naiwan ang x squared. So, we have x squared plus 8 divided by 2, we will have 4x minus 10 divided by 2, we have 5 equals 0 divided by 2, we have 0. So, after natin i-divide lahat, magpa-proceed na tayo wherein yung constant natin, kailangan natin siyang ilipat sa kabilang side, sa right side. So, again, pag tayo ay naglilipat, nag-transpose, magbabago yung sign yan. From negative, this will become positive. So, copy lang muna natin yung unang part. So, we have x squared plus 4x equals 5. So, lumipat na si 5 sa kabila. Naging positive na siya. And then, proceed tayo, mag-a-add tayo on both sides. The problem is, ano nga ba yung i-add natin? Okay, so copy lang muna natin sila. And then, maglagay tayo ng space dito. Bago tayo maglagay ng equal. Tapos, 5 plus. Now, ano i-add natin sa magkabilang side? Again, pag nag-add ka sa kabila, kailangan mag-add ka rin sa kabila. Addition property of equality. So, mag-a-add tayo dito ng parenthesis square over 2. So, ganun din dito sa kabila. Parenthesis, square, over 2. Now, ano ilalagay natin sa numerator? Ang ilalagay po natin sa numerator ay yung b. Yung b. Pag sinabing b, yun yung coefficient ng variable x. Yung number na kasama ng variable x. Yung kasama sa linear term, yung letter b. So, ang b natin dito ay 4. So, yun yung ilalagay natin sa numerator. Okay? And then, proceed lang tayo. So, copy lang unit natin yung unang part. So, we have x squared plus 4x. Plus, 4 divided by 2, we have 2. And then, squared. Huwag kalimutan yung squared. Equals 5 plus, ganun ulit. 4 divided by 2, we have 4. And again, wag natin kalimutan yung square. Sorry. Mali sinulat ko. 4 divided by 2, we have 2. And then, wag kakalimutan ng square. Ayan. Then, proceed lang ulit tayo. So, copy lang ulit natin to. X squared plus 4x. Now, ano nga ba ang 2 squared? So, 2 squared, ibig sabihin yan 2 times 2, di ba? So, 2 times 2 is 4. Equals 5 plus, again, 2 squared is 4. Ngayon, ito nga yung trinomial na to, itong nasa left side natin, this is now a perfect square trinomial. So, since perfect square trinomial na siya, pwede na natin yan ngayong i-factor.
So, pag i-factor natin yan, gawa muna tayo ng parenthesis tapos square. Ano nga ba lalagay natin sa loob ng parenthesis? So, kukunin muna natin yung square root nung unang term. Ano square root ng unang term? So, ang square root niyan ay x. So, yun yung una nating ilalagay. Yung kasunod nating ilalagay, yung sign sa gitna. Ang sign sa gitna ay positive. Yung sign ng linear term. And then, kukunin natin yung square root ng pangatlong term, yung constant. Ano square root nga ba ni 4? Ang square root ni 4 ay 2. So, yan yung sunod natin isusulat sa loob ng parenthesis. And then, equals, 5 plus 4, we have 9. Again, next step, after mo mag-factoring, magpo-proceed na tayo kay extracting square root. So, mag-extract na tayo on both sides. So, makakancel si 2 tsaka si radical sign. So, naiwan si x plus 2. So, dito ko na siya i-continue sa gilid. Uwi, yan. So, we have x plus 2 equals. Ano nga ba square root ni 9? Si square root ni 9 ay 3. Kaya lang huwag kakalimutan isulat yung positive negative sa unahan. So, dalawa kasi yung factor yung root ni 9, yung square root ni 9. So, we have positive 3 and negative 3. So, dapat may nakalagay na positive negative sa unahan. Now, si 2 ngayon, etong 2 na to, kailangan natin yan ilipat dito sa unahan. Okay, kasi nga hinahanap natin yung value ni x. So, dapat, by the end of the equation, wala nang kasama si x sa side na to. Sa left side, at mag-isa na lang si x dyan. Okay, so ililipat natin si 2. So, si x may iwan dito. So, we will have si positive magiging negative. So, we have negative 2. And then, copy natin si positive negative 3. Now, we have x is equal to negative 2 plus minus 3. Ngayon, yung plus minus na yan, kailangan natin yung paghiwalayin. So, magkakaroon tayo ng x sub 1 equals negative 2 plus 3. Tapos sa kabila, x sub 2 equals negative 2 minus 3. So, pinaghiwalay lang natin yung plus tsaka yung minus. So, solve natin si x sub 1. So, we will have x sub 1 equals negative 2 plus 3. We have positive 1. So, ito yung una nating value ng x. Okay? So, dito naman sa pangalawa, kay x sub 2, ganun din. Negative 2 minus 3, we have negative 5. So, this is our second value of x. Final answers. Okay? So, let us now proceed to number 2. So, kay number 2, this time, ang ginamit na variable ay letter D instead of X. So, again, sinabi ko naman sa inyo dati pa yon na ang variables, it can be any letter from the alphabet. So, this time, ang ginamit na variable is letter D. Now, tingnan natin yung given na to. So, we have D squared plus 3D minus 18 equals 0. Now, as we can see, we don't have wala tayong coefficient na kasama kay D squared. Meron yan invisible 1, pero invisible na nga siya. So, mean to say, we cannot visibly, hindi siya visible sa ating naked eye. So, invisible yung 1. So, kapag invisible 1 na yung ating letter A, hindi na natin kailangan mag-divide. Okay, so i-skip na natin si step 1. Hindi na natin gagawin si step 1. Mapoproceed na tayo kay step 2. Ano nga ba ulit si step 2? So, si step 2, kailangan lahat ng may variable maiwan sa left side. So, si D squared, tsaka si 3D dito pa din. Pero si negative 18, si constant, yan yung ililipat natin sa right side. So, si negative, pag nilipat natin, this will become positive. Okay? And then, after mo maglipat, proceed ka na sa pag-a-add on both sides. So, ano nga ba yung i-add natin again in both sides? So, copy lang muna natin to. D squared plus 3D plus. And then, mag-iwan tayo ng And then, parenthesis, square over 2 equals 18 plus parenthesis, square over 2. Ano nga ba ilalagay natin ulit sa numerator? Ang ilalagay natin sa numerator ay yung letter B. Ano yung letter B natin dito? Si number 3. So, 3 ang ating B in this case. So, yan yung ilalagay natin sa numerator. Next, proceed tayo. So, we have D squared plus 3D plus. Now, in this case, 3 divided by 2, magiging decimal form yan, 1.5. No? So, iiwasan natin si decimal, meaning to say, magi-stick tayo dito kay improper fraction. So, hahayaan lang natin siya naka-improper fraction. Magpo-proceed na tayo ngayon dito kay square. So, i-square na natin yung given. Paano nga ba tayo nag-i-square ng fraction?
So, pag nag-square tayo ng fraction, square natin both the numerator and the denominator. So, 3 squared, that is 9. And then, si 2 naman, 2 squared, we have 4. Equals, again, ganun ulit, 18 plus 3 squared, 9 over 2 squared, 4. So, in-square natin both the numerator and the denominator. Now, as we can see, meron na tayo ditong trinomial. This trinomial is now a perfect square trinomial. So, since perfect square trinomial na siya, pwede na natin tong i-factor. So, paano nga ba ulit ito i-factor? Una, gawa ka ng parenthesis, square. Ano lalagay sa loob ng parenthesis? Square root ng unang term. Ano nga ba square root ni d squared? So, ang square root ni d squared ay d. So, we have d. And then, sign sa gitna, sign ng linear term. Ang sign ng linear term natin dito ay positive. So, plus. And then, square root ng constant. Ano nga ba square root ng constant natin? So, paano nga ba nag-square root ng fraction? Okay? Pag kinukuha natin yung square root ng fraction, square root mo yung numerator and denominator. Pareho sila. So, ang square root ni 9 ay 3, and then ang square root naman ni 4 ay 2. So, yan yung isusulat natin dito. 3 over 2. Equals. Now, paano nga ba tayo nag-a-add ng whole number and fraction? Kasi ito na yung next step. Kailangan natin i-add si 18 plus 9 over 4. Now, 18 plus 9 over 4. So, paano natin yan i-add? So, first and foremost, tandaan po class, ang whole number ay merong invisible over 1. So, we have invisible over 1. So, meaning to say, dalawa yung denominator natin dito. Meron tayong denominator na 1 and denominator na 4. So, kailangan po, pag nag-a-add tayo, ay pareho ang kanilang denominator. So, paano nga ba natin gagawin yon? Maging pareho sila. Kukunin po natin ang LCD. So, how do we get the LCD? So, to get the LCD class, kukunin mo muna yung first denominator mo. Kunin mo yung multiples niya. Ano nga ba multiples ni 1? May have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and so on and so forth. So, madami yan. Dire-diretso yan. Multiples. And then, proceed ka sa denominator ng pangalawang mong given. So, yung denominator naman natin is 4. Ano nga ba multiples si 4? So, we have 4, 8, 12, 16, 20, 24, and so on and so forth. So, madami yan. Now, pag sinabing LCD, ibig sabihin yan list. List common denominator. Ano yung pinakamababa na pareho na makikita natin dito? So, as we can see, ang pinakamababa na pareho natin dyan ay 4. Meron pa siyang ibang pareha. Meron din silang 8. And pag dinire-diretso natin yan, marami tayong makikita na common sa kanila. Pero pag sinabing LCD kasi yung pinakamababa, least common denominator. Ibig sabihin ng LCD po natin ay 4. So, that is our LCD. So, ngayon, yung LCD, yan yung magiging bago nating denominator. So, yan. Siya na yung bagong denominator. Now, what will happen to the numerator? Class, pag nagbago ang denominator mo, magbabago din ang numerator mo. So, paano mo malalaman ano yung bago mong numerator? So, to get the numerator, the LCD, i-divide mo siya sa iyong denominator. So, 4 divided by 1, we have 4. Okay? And then, yung sagot mo, i-multiply mo sa numerator. 4 times 18, ang magiging sagot dyan ay 72. So, we have 72. Okay? And then, kopya mo yung sign sa gitna, plus. So, ganun ulit. LCD divide sa denominator. 4 divided by 4, sa lalabas dyan ay 1. And then, i-multiply mo siya sa numerator. 1 times 9, we have 9. So, yung sagot mo, yun na isusulat mo dito. So, now we have 72 plus 9 equals 4. 72 plus 9, we have 81. And then, copy lang natin yung denominator. So, ibig sabihin, 18 plus 9 over 4, we have 81 over 4. Okay. So, nai-add na natin. So, after po yan i-add, magpo-proceed na tayo sa extracting square root. So, to extract the square root, again, gagawa lang natin ng radical both sides. Ito ngayon ay makakancel. Naiwan ang d plus 3 over 2 equals. Again, maglagay ng positive, negative sa unahan. Ano nga ba ulit ang square root ni 81? We have 9. And the square root of 4, we have 2. So, let us erase this part para may mapagsulatan ako.
Okay, wait lang. Okay. So, dito ko na ipoproceed sa taas, yung kasunod. Again. So, we have d plus 3 over 2 equals positive negative 9 over 2. So, si 3 over 2, again nga, dapat maiwan yung variable na sinosolve natin sa left side. Okay? Meaning to say, yung constant na kasama niya, dadalhin natin sa right side. So, magiging d equals. So, si 3 over 2, ililipat natin yan sa unahan, magiging negative. Negative 3 over 2, then copy lang natin yung kasunod. Positive negative 9 over 2. Okay? And then, proceed na tayo paghiwalay na natin si plus tsaka si minus. Isang d sub 1 tsaka d sub 2. So, d sub 1, negative 3 over 2 plus 9 over 2. Tapos si d sub 2, negative 3 over 2 minus 9 over 2. Okay. So, ano nga ba ang d sub 1 natin? So, kapag tayo ay nag-add or subtract ng ating fraction, again, dapat pareho yung denominator. And in this case, pareho naman sila. So, since pareho sila, copy mo na lang yung denominator. And then, proceed ka na sa normal addition or subtraction of the numerator. So, we have negative 3 plus 9, we will have positive 6. Now, as we can see, si 6 pwede namang i-divide kay 2. So, 6 divided by 2, we will have 3. So, yan yung d sub 1 natin. Now, what about d sub 2? So, ganun ulit. Si d sub 2, pareho lang naman ang denominator nila. So, copy lang. Negative 3 minus 9, we have negative 12. Pwede rin niyang i-divide. Negative 12 divided by 2, we have negative 6. So, this is our d sub 2 final answers. Okay, so let us proceed to number 3. Okay, now for number 3, so we have m squared minus 6m plus minus 41 equals 0. Now again, as we can see, wala naman tayong letter A. Invisible 1 na siya. So proceed na tayo sa next step. Next step, si constant ililipat na natin sa kabila, magiging negative. So we will have m squared minus 6m. From negative magiging positive equals 41. After mo ilipat si constant, proceed na tayo sa pag-a-add on both sides. M squared minus 6m plus parenthesis square over 2 equals 41 plus parenthesis square over 2. Ano ilalagay sa numerator? Yung b. Ang b natin ngayon ay 6. Okay, so 6 yung b natin. Next, proceed na tayo sa parenthesis. Ngayon, copy lang muna natin yung unang part. So, we have m squared minus 6m plus. No, si 6 tsaka si 2 pwede yung i-divide. So, 6 divided by 2, we have 3 squared equals 41 plus 3 squared. Next, copy lang ulit. M squared minus 6m plus. Ano nga ba yung 3 squared? Ibig sabihin ng 3 squared, 3 times 3. Dalawang 3. 3 times 3 is 9. Equals 41 plus 3 squared ay 9. Ngayon, ito nga yung nasa left side natin ay isa perfect square trinomial. So, since perfect square trinomial na siya, proceed na tayo sa factoring. So, to factor this, gawa tayo ng parenthesis, square. Ano ilalagay natin sa loob? Kunin natin yung square root ng unang term. Ang square root ng m squared ay m. And then, yung sign sa gitna. Ano nga ba sign sa gitna? Minus. And then, yung square root ng pangatlong term. Square root ng pangatlong term natin ay 3. So, yan na yung ating factor. Equals 41 plus 9, we have 50. And then, proceed na tayo ngayon sa extracting square root. So, ito ay makakancel na iwan ng m minus 3. Equals. Na si 50, hindi nyo pa yan, hindi nyo pa yan may square root kasi hindi pa naman natin dinidiscuss ang radicals. Ang radicals ay i-discuss natin ng katapos para kalagitnaan ng second quarter pa yan ituturo. So, since hindi nyo pa alam kung paano square root si 50 at hindi naman siya perfect square, hindi na natin siya gagalawin. Square root of 50 pa rin yan.
Okay? So, since square root of 50 pa rin yan, maglalagay na lang tayo ngayon ng positive negative sa unahan. Positive negative is square root of 50. So, hindi muna natin siya square root. And then, si negative 3, proceed tayo, ilalagay na natin siya sa unahan. Lipat na natin. So, we have m is equal to, magiging positive na si negative. So, we have positive 3 plus minus square root of 50. Now, class, ang whole number po, tsaka radical, bawal nyo po yung i-add or i-subtract. So, hindi natin siya pwedeng i-add or i-subtract. So, paano ngayon yan? Paano natin yung solve? So, since hindi na siya pwedeng i-add or i-subtract, we can now say that this is our final answer. Okay. So, that's it now for the seat work. Ayan yung tatlo yung seat work na gagawin for completing the square. Okay. Gawin ito sa 1/2 crosswise. Show your solution.